Yes, magandang umaga. Sorry, talagang nagbulilyaso yung wifi. Medyo na-late tayo, but nevertheless, we're here. I think you wanted to know our reaction dun sa Yeah, TRO yata ni Bato. yeah. Yun ang Let's start nabanggit with na that first. Yeah. Okay. ako. Well, Because unang-una, yes, go ahead. please go ahead. Please Hindi, go because ahead. the Senate President has repeatedly said they will only recognize arrest warrants coming from Philippine courts. Now, what do you make of the Supreme Court now not granting Senator Bato a temporary restraining order? Yes, yung linabas ng Senate, ng Supreme Court, hindi pang maliwanag. They said they will post the decision on Monday. So mahirap pang mag-speculate kung anong basehan ng decision. Wala naman ruling on the merits. But if truth be told, ang pagkaintindi ko, kasi maliwanag, I was the one who led the investigations on the kidnapping of former President Duterte to The Hague. And it's very, very clear there's a process that's indicated both in our Constitution as well as in the extradition laws. Unang-una, kung mag-issue yung ICC ng warrant, ang magsiserve niyan, kasi they have no enforcing agency, is the Interpol. The Interpol then calls the Philippines, their counterpart, which is the PCTC, or the Philippine Council on Transnational Crime. They will then apply at the local court for a local warrant. Yun ang intindi namin. So the denial of the TRO is perhaps until now not conclusive to me, because I need to see the basis, and certainly the Supreme Court will mind the Constitution as well as the very clear-cut extradition laws of the Philippines. The mangling of extradition versus surrender, para sa akin walang basehan yun kasi maliwanag, Pilipino ang idadakip, ano? Ang aarestuhin dapat ay Pilipino. You completely got off for a period. So you talked about the process. Binanggit nyo yung proseso, right? Ang Yes. sinasabi po ninyo sa ngayon, okay, to shorten it, ito po. Some experts say that with the Supreme Court decision, the warrant can be served against Senator Bato. Do you agree with that? No, we don't agree with that. As I said, I investigated the kidnap of former President Duterte to The Hague, and it became very apparent from all our legal luminaries, even our former Supreme Court Justice who actually framed the Constitution, as well as many, many other experts, that the law is very clear. A foreign warrant cannot be executed or enforced here in the Philippines without a counterpart local warrant. We have not surrendered our jurisdiction. We are still a sovereign nation. It is our own local warrants that will prevail when the arrest is of a Filipino national. Maliwanag yun Kaya hindi ko maintindihan bakit sino-shortcut nila. Maliwanag naman, sundan lang yung proseso at magiging maliwanag. At saying that Senator Bato is a fugitive, I'm not his lawyer, but he walked out of the Senate like anybody else would, because the Supreme Court had just granted 72 hours. He did not escape or flee, as it were. He just walked out together with Senator Robin. Ganun lang yun. I happened to be hanging around until quite late, so I saw that they were getting ready because I was looking for food para pakainin yung mga PNP na hindi pa pala kumain. Yun lang. Kaya alam ko, lumakad sila ng normal. Ayun. Okay. Now, there's been some criticism with President Marcos Jr.'s actions na atras abante, because on Monday they tried to serve the warrant, and come Wednesday or Thursday, the president had a clarificatory statement to say walang utos to actually arrest Bato, and yet on Monday the NBI was serving the warrant. Where are we when it comes really to this ICC warrant? And what do you think was the reason why Malacanang suddenly went from arresting Bato to suddenly instructing the NBI to stand down? Kaya nga hindi ko maintindihan. It's very, very confusing. I'm exactly in your position. Litong-lito ako, hindi ko maintindihan kasi paiba-iba. We actually started with this drama on May 11 when the NBI suddenly appeared on the premises, and they say they were allowed to by the previous leadership of the Senate. Sinunggapan si Bato. Naku, lakas ng loob. Nakipag-wrestling kay Bato at nasaktan si Bato. Duguan siya pumasok, and he voted with bleeding hands. No? And then thereafter,
thereafter, the NBI also beat up, talagang kinuyog yung isang tao namin, one of our security who was trying to prevent them from entering the area where the senators were, because the Senate, like Congress and the Palace, has its own security network. You get in there with coordination. Bugbog sarado yung security namin nung Lunes at sinabi namin, but kayo nandito in the first place, and the poor guy had to be sent to the hospital. So that's what happened. May gulo na. Big fuss is being made about the fact that OSAA, our security, fired the first warning shot. And I'm not here to lawyer for them, but what I know for sure is that everybody was on heightened tension because a lockdown had been imposed. We were all waiting for the articles of impeachment. We heard drilling in the wall. They were actually trying to break down the wall from the GSIS side. And the NBI was all over the place already, and they couldn't prevent them from coming in. We were only 2 doors down. Tama yung kay Senator Pia. Nakaka-nervous talaga. So the security shot, and then it began all these volley of gunfire. 44 yung basyo na nahanap doon sa may bintana. It was very, very scary, and rightfully our majority senators really complained that this is not quite right, and the NBI really put the senator really attacked the Senate. It was very, very apparent. But right, as Senator, I want to ask you 2 questions on that. First, number 1, did Bato have to run away? I mean, when the NBI was serving the warrant, that conduct, that chase by the stairwell, being a senator of the land, shouldn't he have just spoken to the NBI and allowed himself or surrendered? The act of running makes him act like a fugitive, Senator. Yes, I agree, because the CCTV that was shown was actually cut. It was edited. He tried to talk to them, and then they jumped him. Ibang usapan yun, because there were so many of them, and they jumped him. Isa lang yata, o dalawa yung security niya, layo-layo pa. They really jumped the guy and started pummeling him and wrestling with him. He tried to speak to them. I'm not here to be Bato's lawyer, and I'm actually thinking forward that the issue really was not Bato after all. It was really the leadership of the Senate, because Okay, Senator, we've lost you again. Okay, we've lost Senator Amy Marcos right now. It's her Wi-Fi. She's admitted that earlier. That's why she couldn't come on the show. kapag nanalo pa sa impeachment si Sara, pagkatapos palpak pa yung 2028, hindi Wait, pa ma'am, mas nakat maigi. kayo. Kanina Ay, nakat po sorry. kayo. Pwede niyo po ulitin yung sinabi niyo na the arrest was more than that? Is that what you were saying? That was it to stop Yes. Bato from voting? Yes, that's right. It turns out that Bato was only the beginning of the entire story. Yung pala, more importantly, they really wanted to change and get back the leadership of the Senate because there was so much at stake. Nakapusta na pala doon yung CONAS. Kasi ang problema nila, matatalo sa impeachment sa Senado, mananalo pa si VP Sara sa 2028, iditepok na sila. Kaya ang pag pinag-uusapan, ikasa na ang CONAS. Palitan ng konstitusyon, dagdagan ng 3 taon ang mga kasalukuyang kongresista, and extend the term even of the president until 2031. And no elections except perhaps for local positions. The other alternative was also discussed to raise the age for the presidency from 45 to 50 so that VP Sara would be disqualified. So this is a very high stakes game. Talagang nakakaya itong nangyari sa Senado at opo. sadyang linusob kami ng NBI. Ano ba naman yan? Ayan. Anyway, bago natin pag-usapan yung yung paglusob, Senator Amy, ha? Ito talagang usap-usapan hanggang ngayon. Mas masahol pa kay Judas, yung maghuhudas sa amin. Dyan sa inyong grupo sa Mayorya, Senator Amy, meron nga bang naghudas na o maghuhudas pa lang?
Wala, matatag. Solid na solid ang 13 Aha. senators namin sa mayorya. Kaya lang, mayak-maya, ginugulo kami. Natuklasan ko na talaga naman mabigat kasi ang nakapusta dito sa liderato ng Senado. Bago pa pala kami nagtipon-tipon, talagang meron na silang usap-usapan. Hindi lang yung aresto ni Senator Bato. Medyo isa lang yon, cover story lang yon. Yung pala, may usap-usapan na bago magbotohan sa Kongreso na kinakailangan daw, eto yung meeting ng liderato noon ng Senado, ng liderato ng Kongreso, ng mga administrasyon, cabinet officials at iba pang negosyante, na kinakailangan daw kung hindi daw hindi daw lulusot yung impeachment kasi wala ngang boto sa Senado, baka tapos mananalo pa si VP Sara sa 2028, ang gagawin na lang talaga, papalitan ang konstitusyon. Dadagdagan ng 3 taon ang kasalukuyang kongresista at pati na rin ang Pangulo. Ikakasal na nila ang CONAS, saan ang eleksyon ay para na lamang lokal na posisyon. Extension, Wow. Noel, extension ng 3 taon. Tapos, papalsan pa daw yung edad ng Pangulo. Gagawin ng 50 years para hindi makatakbo at disqualified na si VP Sara. Galit ang Pilipino sa usapin ng term extension. Pipigilan ba natin sa kanilang karapatan? Wala na ba talagang kahihiyan? Self-perpetuation ang gimmick. Tapos, meron pang minamadali. Alam naman natin, nakailang report na walang gustong pumirma dyan sa Blue Ribbon. Paano? Talagang bumabaha ng ebidensya, tutol sa kay BBM, sa asawa, sa anak, kay Martin. Gusto na nilang tapusin ng madalian, wag nang ituloy-tuloy pa ni Senator Marcoleta natin at makukulong daw lahat ng kamag-anak ko. Takot na takot sila eh. Napakaraming gustong magsalita at nagpipresenta ng ebidensya. Tapos, papasok na naman tayo sa Hulyo ng mahiwagang budget. Ayan na naman. Yung budget ng 2027 kung saan huhugutin lahat ng pera para sa darating na CONAS. Yung 2027 naman at 2028 para rin sa eleksyon kung hindi talaga matuloy ang CONAS na yan. Panghuli, syempre, andyan yung impeachment, guguluhin ng guguluhin, araw-araw tinatakot ng mga senador sa majority, sasampahan ng kaso, ikukulong, dadamputin. Alam natin, isang araw pa lang, si Senator Jinggoy, katatapos lang ng botohan sa Senado, biglang sinampahan agad ng plunder. Ganun din si Senator Cheese, binasura na yung kaso sa COMELEC, biglang binuhay na ulit. Kaya talagang gipitan. Hindi kami magulo. Yung solid 13, magulo sila. Bakit parang kinakabahan si Senator Marcoleta na baka daw maghudas? May mga maghudas o yung daw maghuhudas ay daig pa ni Judas. Mga ganyan. Kasi Ganun nga eh. balita. Kasi nga, gipit na gipit kami, hindi dahil naghuhudas yung ilan sa amin, kundi dahil talagang kinakasuhan ng lahat. Yun ang problema. Talagang tinatakot, mayat-mayat may tumatawag na cabinet member, mayat-maya may bigating mga negosyante, ang dami na nakisawsaw. Ala. At nakakatakot talaga. At higit sa lahat, siyempre, kakabahan ka talaga pag may sumusunod sa'yo, katulad ni Robin, ayan, si Bato. Sino ba naman hindi kakabahan? Sang katutak na buntot ang sumusunod kahit saan ka pumunta. ayan sino ba yung cabinet member tsaka negosyanteng nakikialam, Senator Amy? Bahala ka na, magaling kayo sa DCRH sa blind item. Alam na ninyo yan. Kayo pa. Pero bakit naman kasi kung solid talaga ang mayorya, bakit pa nakipag-usap yung iba at may mga proposal pang papayag silang lilipat basta yung isa doong pwedeng maghudas gagawing Senate President? Ay, may mga kwentong ganyan kasi nga napakanipis. Napakanipis nung mayorya, nasa 13 lang kami. Ayun pa, sadya pang dadamputin si Bato, yung isa pa kung ano-ano pang mga kaso. Kaya't
tuloy-tuloy naman ang pakikiusap namin at nakaka-nervyos nung Lunes yung pakiramdam mo na talagang tensyonado lahat at hindi nagkikibuan, mainit ang ulo ng lahat. Gusto namin makipag-usap sa kanila. Hindi naman kami nandito para makipag-away, kundi paltan lamang yung liderato dahil sa isip namin, yung con-as na yan at yung pagpapahinto. Good morning again. Good morning again. Ayan, mukhang mahina ang nasa Ilocos po ba kayo? Ba mahina ba ang signal natin sa Ilocos? Ay, hindi. Nasa Makati lang ako. Malakas ang signal sa Ilocos. Basta walang bagyo. Anyway, so ang pinag-uusapan natin kanina, Senator, ay bago tayo naputol ay yung nangyayari sa Senado. Pero nasaan ka nga ba? Ay, sabi mo, under attack, sinalakay ang Senado. Nasaan ka ba nung magkaroon ng putukan, Senator? I mean, nasa loob ka rin ba ng Senado? Wes, talagang under attack ang Senado ng NBI. Maliwanag yon. Nung nagkagulo, May 13 yon. Pero nagumpisa talaga ang tensyon nung May 11. Nung dumating si Bato, tapos isipin mo, ang kapal nila, hinabol si Bato doon sa hagdanan pa lang sa pasukan ng Senado. Rinesling si Bato. Ang kapal, lakas ng loob, i-wrestling ang Bato. Pagkatapos si Bato, dumating sa plenaryo para bumoto, duguan ng kamay. Kasi nga, tinakal-takal siya ng ilang tao. Ayun, yun ang umpisa noon, May 11. Pagkatapos, nagsipasok yung mga NBI, binugbog pa yung isang tauhan namin na ayaw magpapasok ng tao. Kasi mahigpit dyan sa Senado, parang Congress, parang Malacanang, may sariling security. Bawal pumasok, miski PNP, basta hindi nagpahintulot. Ayun, pumasok sila, binugbog nila yung tao namin, yung sargento, si Terence Lim. Bugbog sarado yung tao, dinala pa sa ospital. Ayan na, yung May 13 na. Lahat kami nagkakaukus, nandyan kami sa loob ng Senate President's Office. Pagkat inaambangan namin yung articles of impeachment, gusto kasi namin gawin na kagad, ayaw namin upuan, inaantay namin, darating na daw galing Congress. Biglang nagulat naman kami, kasi nagpuputukan na, 2 pinto lang, tama yung sinabi ni Senator Pia, kasama kaming lahat Andun kami, nagkakaukos tungkol sa impeachment, biglang may putukan. Ngayon, ang malaking issue, bakit daw ang security ng Senado ang unang nagpaputok? Kasi nga, ang problema, hindi ako abogado nila, sigurado ako na sila makakapagtanggol ng sarili nila, pero may nangyari na may nabugbog na sa kanila at meron ng duguan nga na senador. Kaya talagang hyper na kami lahat noon. Tapos, nagsipasok, nagbabarena pa ng pader galing sa GSIS. Isipin mo, kahapon sinabi ba naman na nanakawin daw namin yung painting ng GSIS? Ang bihirang buhay to. Binutas yung pader, tapos pilit na pumapasok. Ang dami na pala nila dun sa loob. Full gear. Naka-tactical gear sila, naka-long arms, nakakatakot tignan. Sinabi ng security namin, si Aplaska, na umalis kayo dyan, umalis kayo. Ayaw umalis. Nagsisigawan sila, biglang nagpaputok. At yun nga, imbes na ibaba yung kanilang armas, nagpaputok din. Kaya nagkaputukan. 44 ang basyo na nakita. Ganong katindi. At hindi ako maniwala nangyari to sa Senado. At ang lapit-lapit namin, hindi biro talaga. Kayo ba nung nagkaputukan sumuot kayo sa ilalim ng lamesa? Dumapa kayo doon? Oo, kasi sabi sa kanila, sabi sa amin, lie low. So lumayo talaga kami sa kuan. Lumayo kami sa bintana, pinatay yung ilaw. Yung iba, katulad ko, talagang yumuko ako, nandun ako sa lamesa, at nagsuot na ako ng bulletproof. Talagang pumasok na yung CQ ko. Sabi, ma'am, mag-bulletproof ka na, putukan sa labas. At si Joel naman, pilit kaming kinakalma. Sabi ni Senator Joel, hoy, taga-Bukawi ako, fireworks lang yan. Sabi namin, hoy, tumahimik ka, ang lakas-lakas, ang lapit-lapit. Ano ka ba nung bandang huli? Sabi nga niya, iba na to. Ayun, tapos umiiyak na, nagsisigawan na yung mga media sa labas at pati yung mga secretary and staff. Ayan, Kaya
totoo yung sinasabi talaga na may nangyari. Hindi namin dinededma. Ewan ko ba bakit sinasabi dinededma namin? Paano kami na magdededma? Lahat kami PTSD. Ang sabi ni Director Melville Matibag ng NBI, Senator Amy, kaya daw sila nagpunta ng Senado. Ayan, nakausap din natin si President Vic Veloso ng GSIS. May mga tao doon na naka-G-Hub doon sa building nila sa GSIS. Kaya daw humingi ng tulong sa NBI. Nakakatawa naman sila yung pag-usap sa amin, nandun na pala yung mga NBI nung umaga pa. Nung May 11, nandun na sila, wala pang GSIS sa eksena. Nung May 13, umaga pa lang, nag-aaligid na sila. Yung sulat yung sulat ni GSIS, too late na hero naman, halatang halata eh. Alas 4, sabi ni Presidente, pinalayas na niya yung NBI. Pero alas 5 lang dumating na nagpapasaklolo yung GSIS at nanakawin daw yung painting nila. Nakakatawa naman sila, napaka-late. At wala namang binanggit na painting na ipagtatanggol at may tangkang nakawin. Wala namang ganun eh. Parang excuse na lang after the fact. Nakakatawa nga eh. Pero eto nga, talong-talo kami sa communication dahil lahat yan ang sinasabi. Ang hindi namin na-connect, meron palang balak na magkaroon ng CONAS. Noel pala ang pakay. Hindi lang naman pala si Bato, dahilan lang yun. Nagkataon lang na lumabas yung desisyon ng Supreme Court na bigyan ng 72 hours at hindi nabigyan ng TRO. Excuse lang yun. Yung talagang gusto, Noel. Wala nang eleksyon sa 2028. Uupo ang Pangulo hanggang 2031. Wow, aba, kaninong brain siya? Sinong mastermind niya na? Sino nag-isip niya na magkaroon ng no election, Senator Amy? Nawala kayo, di ba maalala ninyo, bago magbotohan sa impeachment, lalo na yung Visayas and Mindanao congressmen, ayaw bumoto talaga sa impeachment. Ang problema, unang-una, inalok sila ng 20 million pesos cash. Pagkatapos, 200 million ang kanilang infrastructure, hard projects. Baka kasali na naman ang flood control dyan, ewan. Ikatlo, ang third incentive, wag daw pansinin ang mga simbahan, wag daw pansinin ang Visayas, Mindanao at DDS kung re-electionist ka kasi walang eleksyon. Wag kayong mag-aalala. 3 taon na extra ang ibibigay dahil sa CONAS. Yun talaga pala ang pakay. Tapos yung budget, ayan na, yung budget, yung flood control, nahihintuin kasi limpak-limpak na yung dokumento, hindi na kayanin na takpan, lahat yan ihihinto na lang. Kung magkaroon Yung pala yun. Kung magkaroon po ng no election at magkaroon ng term extension, Senator Amy, ayaw niyo ba ma-extend ang termino na yung ading Pangulong Bongbong Marcos? Alam naman ninyo, puro kababalaghan ang nangyayari. Bagsak na bagsak ang ating ekonomiya. Ang tao hirap na hirap. At hindi natututukan ang tunay na problema. Nung isang araw, 35 days na lang yata yung gasolina natin. Yun ang bilang. Bakit hindi yan ang tinututukan imbis na politika ng 2028? May 2027 pa naman. Tsaka na lang ninyo bagsakan ng kung ano-anong insulto at patawan ng kung ano-anong kaso. Pero in the meantime, hindi ba pwedeng tutukan yung issue? Diyan sa atin, sa Ilocos, yung mangga, pinamimigay ko na lang dito sa Maynila dahil hindi na inaani sa atin. Wala naman daw silang pambili ng krudo para i-truck sa Maynila at ibenta. Ganyan din sa Baguio, yung pechay, di na, nabubulok lang diyan sa lupa at sa bukid lahat ng mga inaani. Pagkat wala naman pambili ng krudo. Tapos, nagtataasan ng bilihin. Nako, maraming problema talaga. Bakit hindi na lang yun ang tutukan? Ayan, nabanggit nyo rin kanina. Ayan, totoo yan, Senator Amy, ha? Madami nagre-reklamo niyan. Iba ang focus ng administrasyon. Ayan, more on politics yata. Pero bago yan... Oo, talagang very, very, very political masyado. Tapos, yun na lang ang tinutukan day and night. Nako, pambira naman. Paano yung ating mga bat? Nako, minadali kami sa excise tax. Nabigyan daw sila ng excise tax. Hanggang ngayon, hindi naman tinatanggal yung excise tax sa crudo, sa diesel, sa gasolina. Bakit pa kami minadali? Hindi naman pala a-action na. Nakailang buwan na tayo. Wala naman. Yung ibang bansa, kung ano-ano ang plano nila, kung ano-ano. Yung ayuda natin, one time, big time, 3,000 pesos.
Naku, ba't parating nagaang si Senator Amy? Ano nangyari sa signal niya? Ayan. Yun. Ayan. At wala nang sumunod, walang plano. Doon nakakapiko eh. Okay. Senator Amy, balikan natin si Senator Bato de la Rosa, yung kanyang petition for TRO sa Supreme Court. Denied. So, pwede nang arestuhin ang Senator Bato. Ayan. Bilang makakampin niya sa mayorya. Ayan. Ano ang gagawin nyo? Anong tulong na magagawa nyo kay Senator Bato de la Rosa? Hindi namin pinagtatakpan o tinatago si Senator Bato. Hindi siya fugitive from justice, parang pinapalabas na pwede na siyang damputin. Samantalang may proseso to. Sumunod lang tayo sa batas. Mismo yung Korte Suprema nagbigay ng oras. Ngayon naglabas na sila. Pero mahirap mag-comment kasi hindi ko alam ang basehan ng kanilang desisyon pagkat sa Lunes pa daw ipapakita yung kanilang hatol at yung desisyon mismo. Pero sa akin, kinakailangan para talagang sundan. Kung hindi nasunod kay Presidente Duterte, sundan naman natin ang ating konstitusyon at ang ating mga batas. Ang proseso, pag foreign warrant, kailangan padala sa Pilipinas through Interpol. Ang katuwang ng Interpol yung Philippine Council on Transnational Crime. Ipadala sa PCTC. Yung PCTC dapat pupunta sa korte na Pilipino at kumuha ng lokal na warrant. Hindi sakop ng ICC ang Pilipino. Kailangan makisuyo sila dito sa lokal. Hindi na nga tayo member dyan sa ICC. Kaya nagtataka ako, bakit ang daming umekse ng NBI, umekse ng CIDG, kung sino-sino. Dapat yung PCTC, yan, pupunta sa lokal na korte. Sana sundan nila yan. At yung sa Korte Suprema, valid nga yung warrant ng ICC, pero may sariling batas ang Pilipinas tungkol dyan na kinakailangan sundan. So dapat hindi implement dito ang arrest warrant na inisyo ng ICC, Senator? Pwedeng i-implement basta sang-ayon at may local warrant. Pagka Pilipino naman tayo, Pilipino rin si Bato, Pilipino rin naman ang sinasabing biktima, hindi ba dapat dito sa Pilipinas? Alangan naman wala na tayong jurisdiction. Kesa ina-admit na ba natin na talagang palpak lahat ng judiciary dito, lahat ng ating mga husgado walang kwenta, lahat ng abogado walang alam at hindi na umaandar yung mga korte natin. Mali naman yata yun. Kita natin, buhay na buhay yung mga hablahan dito, yung mga kaso dito. Apakadaming kaso, sa senador pa lamang. Buhay na buhay talaga. Bakit dadalhin pa sa ICC? Napag-usapan natin ang chairmanship kanina, ang chairmanship Senator Amy. Ano napag-usapan niyo ngayong si Senator Pia na ang magiging Blue Ribbon Committee chairman? Bubuksan ba ulit ang issue ng flood control scandal at ipapatawag ba ang iyong pinsan, dating Speaker Martin Romualdez? Yan ang gusto namin mangyari. Ilang buwan kami nag-aantay na lumabas na si Speaker Romualdez, yung 18 mga Marines, si Gutesa, lahat yan kinakailangan talagang magsalita. Ganon din yung mga papeles na ayaw tanggapin at higit sa lahat yung mga nag-volunteer na, nagpakita na sila, sina Try-Give, Olavia, lahat yan. Bakit hindi sila interviewin ng masinsinan at malaman natin ang talagang nangyari? Ang dami-dami ng dokumento, ang dami nagpipresenta. Bakit pipilit na pinipigil at hinihinto yung flood control scandal? Hindi tayo makapag-move on Tapos pasok na naman tayo sa budget season, umpisa na naman sa SONA sa July, ayan na naman, issue na naman, kung ano-ano naman pinasisingit dyan na kung ano-anong pork at iba't iba pang ipamimigay. Ayan, anong mangyayari sa inyong mga kasamahan, Senator Jinggoy, Senator Cheese at Senator Villanueva? Nakasoan na sila. Ayan, ano po ang gagawin ng Senate Blue Ribbon Committee sa kanila? I-affirm ba yung report ni Senator Ping Lacson, yung partial report, o babaliwalain yun? Naku, wala kaming balak pumirma doon sa
dalawang report, dalawa na yata, tatlo ba, na report ni Senator Ping dahil hindi kami naniniwala na ito ang kabuuhan ng ebidensya. Talagang kulang na kulang. Kung maalala ninyo, naglabas pa kami ni Senator Marcoleta ng sarili naming minority report. Pagkat yun nga, bitin na bitin, kulang na kulang. Ang dami talaga parang nag-cherry picking. Pinili lang yung mga interviewin, hindi katanggap-tanggap yun. Kaya ngayon, under Senator Pia, inaasahan ko na talagang itutuloy na ang inaasahan ng taong bayan na buong-buo ang investigasyon at talagang makita. Sorry na lang, tiisa na lang tayo. Kung kamag-anak ko, kung kaibigan natin, ganyan talaga. Kung yan ang ebidensya, sundan natin. Ayan. Senator Amy, nag-convene na po ang Senado bilang impeachment court. Ayan. Kayo pong mga nasa mayorya ngayon I perceive na pro Sara Duterte Carpio. Ayan. Magiging impartial po ba ang Senado dito sa gagawing trial, hearing kung matutuloy, Senator Amy? Wala ba kayong balak na ibasura ito articles of impeachment? Yun nga ang sinabi nila, na uupuan daw namin at pagtatakpan. Pero nakita naman ninyo, naghintay pa kami, hanggang linusob na nga kami, naghintay pa kami nung gabi para lamang matanggap yung articles of impeachment kasi gustong-gusto na namin tutukan yan, na makapag-move on sa economic issues na talagang totoong perwisyo sa bayan. At sumumpa ako sa konstitusyon, hindi sa anumang partido o kung sino man opisyal. Kaya ang hustisya at hindi politika ang masusunod. Sana ganyan din ang isipan ng iba sa amin, lalo na yung mga nasa menorya, katulad ni Senator matagal na niyang sinasabi kay VP Sara. Paano rin yung mga katunggali ni Senator, ni VP Sara? Kalaban niya noong 2022, si dating SP Soto at saka si Senator Pangilinan. Itanong din natin kung magiging patas din ang laban sa kanila. Kasi ilang beses na rin sinabi na talagang ayaw nila sa kay VP Sara at susundan talaga yung impeachment. So, ang kinakailangan bilang senador, bilang sumumpa sa ating saligang batas, yun ang masusunod. Hindi yung kaibigan, partido o yung ayaw o kalaban sa politika. Kung malusutan ng Vice President Sara Duterte Carpio ang impeachment trial, ayan, magtatandem nga po ba ang VP Sara at Amy Marcos sa 2028 presidential elections? Naku po, wala na ngang eleksyon Dinamay pa ako. Muntik-muntikan na nga ako ng last election Dahil napakahirap ng politika ngayon, hindi ko iniisip yon. Kailangan hanapin talaga ni VP Sara yung makakatulong sa kanya. Yun ang importante. As a matter of fact, parang hindi na nga pinag-uusapan sino yung magiging Pangulo. Ang layo-layo niya sa survey. Kahit may ibang survey dyan na hindi ko na pangangalanan, naging racket na yata yung mga survey na yan Pero maliwanag, malakas siya. Ang tanong ngayon, sino ang magiging VP? Yun ang malaking katanungan. Pero tignan natin. Pero unang-una, wag natin payagan ang Noel. Ayaw ng tao na baguhin ang ating konstitusyon, i-extend at maging habang buhay itong mga opisyal. Pigilan natin yan. Walang con-as. Ayan, totoo yan. Kasi pati mga negosyante, narinig natin na gusto nila magkaroon talaga ng election sa 2028, Senator Amy. Ayan, kailangan magkaroon ng magandang pagbabago sa 2028. Ayan, oo. So, Senator Amy, sa ganitong dami ng problema natin, problema ng gobyerno, problema ng presidente, anong unsolicited advice din sa inyong ading? Ayan, ano ang dapat niyang gawin para hindi lamang puro politika, yung serbisyo, ayan, sa health services na lamang, o nga pala, maisingit ko, ha? Ayan, sabi, magkakaroon daw ng cabinet revamp, pero ang tagal, walang nangyayari. Yung doktor ang kakilala namin, nanlumo siya nung pumunta sa Amang Rodriguez Hospital, yung mga pasyente nakahiga doon sa magkabilang gilid ng pasilyo. Ayan, yung lalakaran na lamang ng tao ang madadaanan dyan sa Amang Rodriguez Hospital pa lamang ito, ha? Wala pa ang PGH, Rizal Medical Center at East Avenue. Ayan, ano ang masabi sa ating presidente? Ano ang inyong advice sa kanya, Senator Amy?
Ito yung sinasabi mo, yung kalusugan, tunay na problema ng bansa yan, hindi politika. At tignan ninyo ang nangyari sa administrasyon na to. Ninakawan yung PhilHealth. Ang Korte Suprema pa magsabi, yung 60 billion yan, isoli ninyo sa PhilHealth. Sa PhilHealth yan. Kukunin mo ba yung pera na pang doktor, pang medisina, pang ospital? Hindi tama yun. Kinukuha yung mga pera nila. Pagkatapos yung DOH Secretary, walang ginawa, kundi mangampanya. Papel ba talaga yan ng cabinet member? Asikasuhin yung pasyente, yung pangit nating ospital na tuloy pa rin ang sinasabi, Mona Lisa Hospitals of the Philippines. You just lie there and they die there. Ano ba yan? Kaya, yun nga, kailangan talaga tutukan yan. Tapos gumawa ng plano, ano yung short-term plan. Dumaan na tayo sa oil crisis noong 1974, 1979. Alam na natin kung anong dapat gawin. Pero paurong tayo. Imbes na nagiging self-sufficient tayo sa ating energy, noong 1984, nasa 45% self-sufficient na tayo. Aba pa atras, ngayon nasa 34% pa lang. Lahat inaasahan natin, puros na lang pag-angkat. At nakita natin, puro brownout na sa Visayas, sa Mindanao, maski dito sa Ayan. Luzon. Ang dami ng brownout. Asan ang plano? Wala pa rin plano. Walang kaplano-plano ang buhay natin. Basta bigla-bigla na, ayan, mag-import, 50 pesos rice daw. Dati 20 pesos, ay nakakahilo. Parang walang maaasahan, walang nag-aasikaso sa atin. Dapat kasi manang ami bagbagaam advice mo ni ading mo tapno maayos iti pagpalakad iti pagilyan iti gobyerno tayo. Alam mo naman, mahirap sabihan ang ayaw makinig. Hindi talaga nakikinig. Kung ano-ano na pinafile ko, tanggalin yung tulungan ng tao, tanggalin yung mga deduction sa mga salaried employees, yung mga, tanggalin muna yung SSS, yung pag-ibig, lahat yan, para buo naman yung sweldo at kataas-taas ng mga bilihin, ng pamasahe, ng plete. Ang dami ko nang sinabi, parang plakang sira na ako paulit-ulit. Pero ang akin talaga, may short term, medium term, long term. Paltan na natin yung mga EV laws na yan, yung renewable energy, paltan natin para hindi tayo maasa lagi. Maski yung coal, pati pala yung coal natin, yung uling, talagang galing pa sa abroad. Lahat na lang galing sa abroad, pambira naman tong buhay na to. Sabi nga ng mga magsasaka, yung DA, paltan na daw yung pangalan, Department of Angkat. Walang ginawa kundi mag-angkat. Senator Amy Marcos, ma'am, maraming salamat. Diyos na agina na imbaga bigat apo. Thank you. Thank you very much, Lakay. Maraming salamat sa lahat. Diyos ti agni na kayo amin.